Anong masasabi mo dun sa... Well, in the first place, there is no basis for the GSIS to discontinue our contract. Kasi, kasi yung Herrera case na ginagamit ninyo as basis for the discontinuance of our contract is not applicable to us. So, neither GSIS nor the retirees of MPs are parties to that case. Now, how can the GSIS implement a decision where the GSIS is not? Ang involved lang po din ay mga some 20 MPC employees na nagko-question doon sa RA 1616 lang po yun ang overage noon. Ngayon, sinama nila yung RA 8291 na hindi nila sama doon sa issue. So, wala po silang basihan para ihinto yung aming tinatanggap na pension. Isa pa po, yung pong gratuity pay, hindi dapat talaga masama doon sa retirement pension kasi magkaiba po yun sa batas. Iba yung 8291, iba yung 1616. Hindi po dapat ihalo doon yung aming retirement benefits because our retirement benefits are form part of our compensation. It is held in trust by the GSIS so that it will only be released upon reaching the age of retirement. Bakit po yun ginagawa ng gobyerno? Para pantulong po yun sa mga retirado. Pag-alis nila sa service, may gagastusin sila. Then suddenly, yun lang po inaasahan ng naming mga empleyado na magre-retire. Wala naman po naipon ng mga taga-NTC. Kung hindi, ang inaasahan po yung na-retain na retirement pension na itinabi ito ng GSIS. At yan po ay binabayaran namin ng premium sa inyo, di po ba? Bayad kami. There is a contractual relationship between the retirees and GSIS na binabayaran namin sa inyo monthly, religiously. Kung hindi nga kami magbayad, sinasabon niyo pa ang opisina namin at hindi kayo nag-remit. Di ba? Ngayon, suddenly, we find ourselves to be jobless and without money. In fact, more than 13 already died. Maawa naman kayo and we are appealing to GSIS. Hindi po ninyo trabaho ang mangolekta. Unang-una, hindi kayo ang may mandate na mangolekta kung susunod kong ini-implement ninyo ang Herrera case. Ang Herrera case, sinasabi na may isa lang ang aming pipiliin. Hindi ba, either or? Okay. Namili na po kami. Ang sabi namin, magre-refund kami. Hindi naman kami magre-refund sa GSIS. We will refund to NPC. Ang NPC po ang nangolekta nito nung sobra na sinasabi ng Herrera. And we are willing to return it to NPC. And bakit ang nangongolekta nito ay ang GSIS? That is amounting to and reaching itself at the expense of NPC retirees. Hindi po ba? Ala namang ginastos dito ang GSIS kahit sa pera. Ito'y ginastos ng NPC. Bakit ang nangungulekta ang GSIS? Ang sabi ko nga sa isang lawyer nila, baka talagang wala lang kayong pera, GSIS. And now you are using this to shore up your finances. Imagine, we were told that monthly, GSIS is paying our retirees around 280 million monthly doon sa EPIRA retirees alone. So that's a big amount of money. And GSIS, if GSIS can withhold it, and in fact they have already withheld from April until today. That's a big amount of money. So pakita nila sa kanilang libro, marami silang pera. But actually, that money belongs to us. Hindi sa kanila yun eh. Bakit nila pinipilit ang Herrera? Hindi naman. Sa Herrera case, basahin po ninyo, there is no order from the Supreme Court ordering GSIS to deduct any amount from us. Kalokohan pong malaki ang sinasabi ni Mr. Vergara na merong order ng Supreme Court. Wala pang sinasabi sa Herrera case na, hoy, GSIS, collectin nyo. Bakit walang order? Eh, hindi naman kasali sa Herrera case. Kaya po, walang order ang Supreme Court para i-implement yan. Kung meron pong mangungulekta ng excess, it is only NPC, not GSIS. That's it.